TV! Another day, another vlog! Welcome to Balvin TV. Unboxing time! Ito ay nabili ko sa Shopee. Alam nyo naman, mahilig tayo sa Shopee. So, ayan. Okay naman siya. Mukhang buo naman siya, guys. Yan ang mga accessories niya. So ayan na nga guys, na-unbox na natin at mukha namang kompleto ang accessories niya. At maganda naman ang pagka-pack ni seller. So dumating sa akin na maayos. Walang mga sira. Hindi siya nasira, walang UP-UP o anuman. So okay siya. Assemble time! So madali lang tong assemblein guys. Yan, meron naman siyang tawag nito, manual. May manual naman siya. So, may guide tayo para buuin siya. So, ang gagamitin lang ay screwdriver, okay? So, ayan. Ano mo lang naman. Clip mo lang yan. Ito naman guys, ang cover sa harapan. Yan, yung ang cover sa harapan. So, yan. Ipapahiga nyo na lang para mas madaling ikabit. Yan, parang ganyan. Guys, nakagawa na tayo ng isang drawer. Yan, swing drawer. Yan, lalagay na natin yung handle niya guys. Dalawang screw lang yan, yung pine screw. Yan. Siyempre, hihigpitan ng screwdriver. Ayan, para mahigpit, hindi aalog-alog siya. Ayan guys, at mukha namang matibay, maganda. Quality ng pagkakahoy niya. Perfect. So, ayos. Good job. So, ganyan guys ang forma na gagawin natin sa likod naman niya. Yan, ganyan na ganyan ang forma niya ha. Wala pang screw mga yan guys. Pinakita ko lang sa inyo para alam nyo na kung anong itsura niya. Para hindi na tayo maguluhan at magkalito-lituhan pa. At para mapabilis ang ating gawain, hindi pa ulit-ulit. Ano guys? So, let's go! Next, ito naman ang ating gagamitin guys. Itong itsurang ito, hindi ko alam kung anong tawag nun sa kanya. Basta yun. May itim, parang may tok siya. Ayan. So, dito lang natin ipapasok. Yan, ganyan. So, dyan nyo lang i-screw yan guys. Yan, i-screw lang dyan sa may nakaabang na butas na dalawa, magkatabi. Ganon din sa kabila niyan. Yan mga yan. Basta may mga nakaabang na butas guys, doon mo lalagay yung mga itim na yan.
Tapos higpitan mo ng screw para mahigpit siya, makapit. Yan, ganyan. So ito na pinaka-importante sa lahat guys. Yan yung pang-lock niyan sa may butas na yan. Yan. Pag naisuksok nyo na yung guys, ilalagay nyo yan. Tapos gamitan nyo ng screwdriver. Yan. Ganyan. Paiigutin, okay? Pagka matigas na, stop na ang paigot. So, yan. Tignan nyo na lang. Sundan nyo. So ayan na nga guys, napatayo na natin yung poste. So isusuk-suk nyo lang yung plywood na yan. Ayan. Para mayroon siyang cover. Yan. Perfect. Ganyan nyo kung pumasok na ng maayos pantay sa poste. So ganun din ang gagawin. Same process lang yan guys. Isusuk-suk din yung plywood. Yan. Tapos may butas yung nasa taas kasi yun ang pasingawan ng ating sapatos. Para hindi mangamoy. So ayan na, naka-ready na yung ating mga swing drawer. Ayan, ikakabit na natin yan. So iset up na natin yung ating paglalagyan ng swing drawer nya. So ayan, ilalagay yung mga stopper. Hindi ko alam anong tawag niyan guys, tignan nyo na lang. Yan, ang malapitan, tignan nyo na lang kasi hindi ko alam ang mga tawag-tawag niyan. So, ayan. So, ayan na nga guys. Nilagay na natin yung tox na puti. Tapos, nilagyan natin ng stopper, yung letter L. Okay. Tapos ito, yung parang letter T, yung may harang sa gitna, kabilaan yan. So, yan yung magiging pinaka holder ng ating swing door. Yan. Ganyan na ganyan. Apain nyo yung butas. Doon nyo ipapasok ngayon. Yan. Kailangan hindi siya sumubra sa next na drawer nya. Kasi magbubungguan yan guys. So ganun din uli, kukuha kayo ng yung parang letter T, ilagay. Tapos i-shoot uli yung second door. Yan, kailangan pantay siya. Paglalagay mo pa lang, malalaman mo na kung pantay siya guys, yung hindi nagbubungguan yung kanyang drawer. Yan, ganyan. Ganun din uli sa susunod. Lalagay yung letter T and then pasok. Ayan, sipatin nyo. Tignan nyo kung magbubungguan siya. So, yan. Ganyan na ganyan, guys. Okay? So, ayan na, guys. Pansinin nyo, linagay ko na yung letter T. Nakaabang na siya. Bago ko siya tatakpan. Kasi, pag nalimutan nyo yan, nako, kakalasin nyo na naman at ilalagay pa yan. O, diba? So, ilagay nyo na agad. Nakaabang na siya. Para pag once na tinakpan nyo, nandyan na yung kanyang holder. Yung sa swing. Tapos, kailangan ma-shoot nyo lahat yung mga kailangan i-shoot na screw. Yung mga T, guys. Okay, ha? Huwag nyo kakalimutan. I-shoot nyo ng maayos. Ayan, bumaba na lahat guys. Nakita nyo naman, bumaba na, pumantay na lahat.
ito ang medyo mahirap na gagawin natin, yung i-open nyo tapos tignan nyo yung mga stand na linalagyan ng tox pampahigpit guys ha. Alam nyo yon, yung pampahigpit, kasi kailangan mahigpitan natin yung mga tox na itim kasi makakalas yan pag hindi nahigpitan. So okay, naintindihan nyo yung ibig kong sabihin guys. So ito yung binabanggit ko guys, yan ang gagamitin yung pang-lock. Ayan, so i-open nyo, gamitin nyo ng screw, apa-apa guys. Ayan, gawan nyo ng paraan, kailangan talaga mailagay yung pang-lock na yon. Lahat ha, huwag kayong magmi-miss na lagyan ng pang-lock nya para matibay. Tapos ipatayo nyo guys para mas madaling ilagay yung cover nya sa ibabaw. Ayan guys, nailagay ko na rin yung tox nyang itim. So yan, nailagay ko na. So ilagay nyo lang din kung hindi nyo pa nailagay. So ganyan, ipatong nyo lang. Ayan, ilapat. Tapos i-open nyo ngayon yung swing door nya. Tapos dyan nyo ngayon lalagyan ng pampahigpit yung kanyang lock. Yan, medyo mahirap pero kailangan nyo talagang ilagay yung lock nya guys. Kasi walang tibay yan kung hindi nyo lalagyan ng lock. Madali lang din naman. Next, ito naman ang buuin nyo guys, yung kanyang mga paa. Yan, asimbulin nyo na yung paa niya para isang lagayan na lang pagka ilalagay nyo yung takip niya sa ilalim. So, madali lang din naman yan. Ang gagamitin dyan yung mga tornilyong malalaki na guys. Yan, tornilyong malalaki na ang linalagay dyan. Tapos, screwdriver para mahigpit. Pagkatapos mo naman ilagay yung mga paa niya guys, iabang mo nang ilagay yung tox na itim para dun sa kanyang cover sa ilalim. Yan, higpitan mo din ng screwdriver. So, ganyan guys, yung cabinet, ipahiga nyo para mas madaling ikabit yung kanyang paa. Yan, kailangan i-shoot nyo yung mga butas. Yan, i-shoot nyo yung kanyang tornilyo pala. Mali. Apain nyo, iayos nyo guys para maganda ang pagkakakabit niya. Ganyan, buhatin nyo kung kinakailangan. Dahan-dahan, baka masira. At syempre, huwag niyong kakalimutan lagay yung kanyang lock, okay? Kasi hindi yan tatayo ng maayos kung walang lock. Alug-alug yan. Tapos, ito naman likod ay meron siyang kasamang parang may butas-butas. Ano matawag niyang strainer? Ano ba yan? Screen. Huwag niyong kalimutang ilagay yan. Isushoot niyo lang naman dyan. Para hindi pumasok ang ipis o daga. Yan siguro ang purpose niya. So, ito na yung ating shoe rack guys. Nabuo na natin. Ayan, mukhang maganda, aesthetic, white na white with konting accent ng kahoy, perfect, pang display, ayan, hindi nila malatang may sapatos dyan.
So ayan na nga guys, nagmamadali na akong ilagay yung aking sapatos. Ayan, nakita nyo naman. Bit-bit ko na ang sapatos ko. Ayan, isinuksok na ni Joseph. Ayan, ganda ng lagayan. Safety, hindi maalikabukaan. So ayan, isinarado. Wow, ang lupit. Ganda pare. Ganda ng ayos talaga. Perfect. Guys, ang ating vlog for today. So, ilalagay ko na lang yung link sa baba kung saan ako bumili niyan. Yung shoe rack na napaka lupit. Ang ganda guys. Ang angas. Ano? Perfect. Pang aesthetic sa bahay. So, yun lang guys. Salamat sa panonood. And then, don't forget to subscribe. Okay? Bye-bye.